Noong Abril 2015, isang malakas na bagyo ang tumama sa Mobile Bay habang may Dauphin Island sailing race sa Alabama. 8 bangka ang tumaob at 6 ang hindi na nakabalik. Ang Dauphin Island Yacht Race ay taunang paligsahan ng paglalayag sa Mobile Bay, Alabama simula dekada 1920. Ang spring event na ito ay isang selebrasyon ng kulturang pandagat ng Gulf Coast, dinarayon ng mga veterano at naglilibang na mandaragat habang nag-e-enjoy ang lokal na komunidad sa kasiyahan sa dalampasigan. Ang karera ay 18 nautical miles mula Upper Bay hanggang sa linya malapit sa tulay ng Dauphin Island sa timog kanlurang bahagi ng Luke. Ang Luke ay may karaniwang lalim na 10 talampakan at may lawak na humigit kumulang 413 milya kwadrado. Pinoprotektahan ito mula sa Golpo ng Mexico ng mga islang nagsisilbing harang. Ang karera ay ginaganap ng salitan ng 3 yacht club, Buccaneer, Fairhope at Mobile Yacht Club. Noong 2015, ang Fairhope Yacht Club ang namahala sa pag-oorganisa ng karera na may 125 bangka at humigit kumulang 475 mandaragat. Noong umaga ng Abril 25 mahina ang hangin sa Mobile Bay habang naghahanda ang mga mandaragat para sa karera papuntang baybayin. Sina Ron Gaston at Hannah Blalek ay nagsasanay ng trapezing sa Kayla, isang 16 na talampakang katamaran. Si Ron ay 50 taong gulang, karamihan ng kanyang buhay ay ginugal niya sa paglalayag. Kinabit niya ang harness at sumandal pa atras sa ibabaw ng tubig. Si Hannah, 15 anyos ay hindi pa nakasakay sa bangkang may layag. Malapit siyang kaibigan ni Sarah, anak ni Ron. Magaan ang hobby cat ni Ron kaya madaling mahila sa dalampasigan gamit kamay tulad ng iba pang kalahok. May mga bangkang talagang para sa karera, malalaking barkong may magagarang kabina at mas maliit na bangka tulad ng hobby cat ni Ron sa mga sasali sa karera. Kasing diverse ng kakayahan at karanasan ng mga tripulante ang mga bangka sa karera. Ilang oras bago ang karera, nagbabala ang Storm Prediction Center ng matinding panahon sa Gulf Coast kabilang ang malalakas na hangin, yelo at posibleng buhawi. May 15% na posibilidad ng hangin na higit sa 50 knots na karamihan sa mga babala ay nasa pagitan ng alas 11 ng umaga at alas 3 ng hapon. Sa laot, nagradyo ang isang opisyal sa opisina ng club na mag-post ng scratch sheet. Ang scratch sheet ay listahan ng mga sasakyang dagat at kanilang handicap para may kumpara ang magkakaibang laki at klase ng sasakyang dagat. Ang narinig na opisina ay kansilahin ang karera. Noong alas 7:57, habang nagtitipon ang mga mandaragat sa Luke para sa alas 9:30 na simula, nagpadala ng mensahe ang website ng Yacht Club. Kanselado ang karera dahil sa panahon. Naglabas ang National Weather Service sa mobile ng babala ng mapanganib na panahon na sinundan ng isang critical na forecast noong alas 8:08 tungkol sa thunderstorm mula kanluran. Noong alas 8:10 tinanggal ang abiso ng pagkansela mula sa website. May taga NOAA na pumunta dito gabi bago ang insidente para mag-briefing tungkol sa panahon. Kung nakapaglayag ka na sa Mobile Bay, alam mo maring napakaganda nito sa isang sandali, maring kalmado sa susunod na sandali, at pagkatapos ay biglang darating ang isang bagyo. Si Gary Garner, komandor ng Fairhope Yacht Club, ang nagutos na ituloy ang karera. Sinabi niya na ang naunang mensahe ng pagkansela ay isang malungkot na pagkakamali lang. Nagdulot ito ng kalituhan sa tubig kaya naantala ang pagsisimula ng karera mula 9:30 hanggang 10:30. Narating na ngayon ng bagyo ang dauman ng Pascagoula, Mississippi, 40 milya timog kanluran ng Mobile. Ang bagyo ay dumadaan sa Louisiana sa bilis na 40 knots. Noong 37 isang bugso ng hangin na 56 knots ang tumama sa West Cameron Block, 17 oil rig sa Gulf of Mexico, kasunod ng bugso na 72 knots sa West Cameron Block, 110 oil rig. Ang sama ng panahon na ito ay papunta sa Mobile Bay. Noong 10:45, naghahanda ang mga bangkang umiikot sa Mobile Bay para sa karera, sinusuri ang mga teleponyo at instrumento para sa weather updates. 8 bangka ang umatras. 117 ang sumunod sa rekomendasyon ng Commodore ng club na sumali sa karera. Sakay sa 24 piyang single hull na bangkang delayag na Razor, pinag-uusapan nina Leonard Gluton, ang kanyang ama at 3 kaibigan ang paparating na ulat ng panahon.
Nakasundo silang lahat na malamang ay darating ang bagyo bandang alas 4:15 ng hapon. Sapat pa ang oras nila para maisakatuparan ang kanilang plano sa karera. Maglalayag sila papuntang Dauphin Island, tatawid sa finish line at babalik agad sa pantalan bago dumating ang bagyo. Nagbigay ng countdown signal ang bangkang pangkaligtasan na may mga opisyal. Si Leonard at ang crew niya ang unang naglayag. Mabilis na naglayag sa tubig ang maliliit na katamaran. Dahil magaang ang kanilang katawan, kabilang sila sa pinakamabilis na sasakyang pandagat sa karera. Sina Hana at Ron, sakay ng Kayla, ay biglang sumulong at nadaanan ang 36 talampakang monohull na with nuts, pinamumunuan ng kaibigan ni Ron na si Scott Godbold. Sa simula ng karera, sina Hana at Ron ay kalaban si Shane Gaston, kapatid ni Ron na sa katulad na katamaran. Sa kalagitnaan ng karera, gumawa si Ron ng isang kalkuladong galaw. Imbes na dumaan sa pinakamaikling ruta papuntang Dauphin Island, nagpasya siyang magtimon pakanluran bago lumiko patimog. Nagbunga ang estratehiyang ito. Bandang alas 2 ng hapon, sila ang unang tumawid sa finish line. Si Shane, kapatid ni Ron, ay tumawid sa linya matapos ang 1 minuto. Hindi na natili sina Ron at Shane sa Dauphin Island. Tulad ni na Leonard at ng kanyang crew, inasahan nilang makakauwi sila bago lumala ang panahon, kaya itinakda nila agad ang ruta pauwi. Bago mag-alas 3 ng hapon, dumilim ang kanlurang langit habang papalapit ang bagyong may kulog sa Mobile Bay. May pader ng ulan sa kanlurang abot tanaw. Sabi ni Ron kay Hana, maaring umulan, pero umaasa siyang makarating sila sa Buccaneer Yacht Club bago ito dumating. Hawak ni Hana ang handheld GPS at madalas itong tingnan para subaybayan ang progreso. Namamangha siya sa kanilang bilis. Isinabit niya ang tali ng GPS sa kanyang leeg at itinago ito sa loob ng kanyang life jacket. Ang bagyo mula Texas ay tumawid sa 3 estado papuntang kanlurang Mobile Bay. Nahati ito sa 3 storm cells sa daraanan nito. Bawat isa ay may dalang malabig na hangin at yelo na tinatangay ng mainit na hangin paitaas. Karaniwan, ang malamig na masa ay kusa na lang nawawala. Habang dumadaan ang bagyo sa lupa, napuputol ang pag-angat ng hangin kaya bumabagsak sa lupa ang malamig na hangin at yelo. Pagbalik sa lupa ng mga piraso ng yelo, nagdudulot ito ng malakas na pababang hangin. Habang bumabagsak ang mga ito at natutunaw ang yelo, ang tubig ay sumisingaw na siyang nagpapalakas sa pababang hangin at nagpapataas ng lakas nito. Nagbubuo ito ng malamig na hangin sa ilalim ng bagyo na nagdudulot ng malalakas na bugso ng hangin. Lalong lumalakas ang lamig kapag nakakatapat ito ng tuyong hangin sa paligid ng Mobile Bay. Habang bumababa ang temperatura, sumisiksik ang hangin, tumataas ang pressure ng barometro at lumalakas ang bugso ng hangin. Napansin ng mga istasyon ng panahon sa Mobile Bay ang pagbaba ng temperatura at pagtaas ng pressure ng barometro. Pagkaraan ng alas 3 ng hapon, dumaan ang malalakas na hangin at napakataas na alon sa Mobile Bay. Kumukulog at kumikidlat na sinundan ng malakas na ulan at bigla ang pagbaba ng temperatura. Lumakas ang bagyo at naramdaman ni Hana ang malamig na hangin sa kabiglang naputol ang katahimikan dahil sa malakas na hangin. Tumaob ang kanilang bangka, ang Kayla, at nahulog sina Hana at Ron sa tubig. Hinawakan ni Ron si Hana at ang lubid na nakakabit sa bangka. Sinagap ng hangin ang nakataob na bangka at itinulak ito palayo kina Ron at Hana. Binitiwan ni Ron ang lubid at hinawakan si Hana. Mga 30 milya sa hilaga, sinimulan ni Philip McNamara ang kanyang unang duty bilang opisyal ng Coast Guard. Sunod-sunod ang mga tawag ng saklolo. Sa ikatlong tawag, malinaw na may malaking nangyayari. Agad na kumilos ang Coast Guard. Nagpupursige ang autoridad na malaman ang lawak ng pangyayari habang ang mga mandaragat sa Luke ay lumalaban para mabuhay. Maraming bangka ang naipit sa bagyo at nagsusumikap ang mga tripulante na mabuhay. Nagpadala ang Coast Guard ng maraming sasakyang dagat at eroplano para maghanap ng mga survivor. Ang Mayday call ng kapitan ay may partikular na impormasyon kapag nasa panganib ang bangka. Pangalan ng sasakyang dagat, lokasyon, uri ng emerhensya at bilang ng tao sa loob.
Ang impormasong iyon ay nagbibigay sa Coast Guard ng malinaw na utos na iligtas ang ex na tao. Nang kunin ng Coast Guard sa mga organizer ang listahan ng mga sasakyang dagat at tao, hindi ito kumpleto. May listahan ang yacht club ng mga bangka sa karera, pero wala silang listahan ng mga tripulante. Kung hindi nila alam kung ilang tao o ilang sasakyang dagat ang hindi pa natatagpuan, mas nagiging mahirap ang kanilang trabaho na pamahalaan ito. Kinontak ng Coast Guard official ang mga pamilya para alamin ang bilang ng mga nawawala. Sina Ron at Hana ay lumalaban sa alon at hangin. Kinuha ni Ron ang basang telpono mula sa waterproof na lalagyan. Ginamit ni Hana ang GPS coordinates para ituro sa mga tagapagligtas ang kanilang lokasyon. Nahihirapan si Shane, kapatid ni Ron, sa paulit-ulit na pagtaob ng bangka bago makarating sa pampang. Nagpatuloy ang paghanap at pagsagip magdamag. Hindi pa rin natatagpuan ang teenager na si Lenya Gluton ng Yacht na Razor at ang kanyang mga kasamahan. Inanod sila ng Agos papunta sa dagat. Sa loob ng 5 araw mula ika-25 hanggang ika-30 ng Abril, nagsagawa ang Coast Guard ng 100 at 45 paghahanap na sumasaklaw sa 7,000 at 500 milya kwadrado ng karagatan. Lumilipat ang mga tagapagligtas mula sa isang tumaob na barko sa isa pa, umaasang may makikitang nakaligtas. Matapos ang ilang oras sa tubig, sinagip si Leonard ng Coast Guard. Natagpuang patay ang isa niyang kasama habang ang isa pa ay hindi na nakita. Ang yacht club ay nahaharap sa mga paghahabol na umaabot sa mahigit $7 milyong sa iba't ibang kaso. Pinayagan nilang magpatuloy ang karira kahit alam nilang may paparating na masamang panahon sa look sa araw na yon. Wala rin silang buong listahan ng kasali sa karera. Mula noon, mahusay nang nakipagtulungan ang mga tagapag-organisa ng karera sa Coast Guard para mapadali ang pagkuha ng impormasyon ng crew at bangka tuwing karera. Pero pananagutan pa rin ng mga kapitan at crew ang hindi pagsunod sa mga babala ng panahon. 8 bangka ang umatras sa karera at inako ang responsibilidad para sa kaligtasan ng crew nila. 8 bangka ang lumubog, 40 katao ang nailigtas, 6 na mandaragat ang namatay. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo pang manood ng iba pang mga video mula sa channel na ito nang walang mga patalastas, pakikonsidera na sumali sa aming Patreon. Ang link ay nasa description. Libre kang sumali o pumili ng membership na may benepisyo tulad ng ad-free videos, maagang access at mga live Q&A call. Sana magkita tayo roon.